My Wife is a Beautiful CEO Chapter 78. Si raw ang nangungunang executive at opisyal ng gobyerno ng grupong ito ng mga kumpanya, at hindi niya maiwasang matawa sa pangalan ni Yang Shi. Maganda pa rin ang impluwensya ng pelikulang Dongcheng Shiji. Kaya mabilis na nalaman ng isang grupo ng mga tao ang kahulugan ng mga salita ni Yang Chen. Ngunit pagkatapos tumawa, bigla niyang napagtanto na ang mga bagay ay hindi tama. Ang mga taong nakaharap dito gayunpaman, si Josie Dongcheng, ang may-ari ng Dongxing, ay ang batang emperador ng underground na mundo ng East China Sea. Ang batang ito ay walang dapat manggahas na magbiro, hindi upang patayin. Ngunit ang reaksyon ni Zhou Dongcheng ay nakakagulat na walang buhay. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Mr. Palabiro talaga si Yang, pero gusto ko ang mga lalaking nakakatawa." Ang boses ay malambot, at tila nagdudulot ito ng kaunting kagalakan. Naramdaman lang ni Yang Chen na dinidilaan niya ang mga goosebumps. Inilabas niya ang sigarilyo sa bulsa ng pantalon at pumulandet ng puting usok para kumalma. "Ayoko nang may gusto ako sa mga lalaki. Ayaw mo nang may gusto sa'yo, hindi ibig sabihin na hindi kita magustuhan." Pabulong na sabi ni Zhou Dongcheng. Si Yang Chen ay may hawak na sigarilyo, ngunit napakamot din siya sa kanyang buhok. Hindi siya natakot sa sigarilyo at sinunog ang buhok. Ang malagkit at malambot na Dongxing Master ay higit na nabalisa kaysa sa kanyang inaakala. Kung ito ay isang mabangis, matipuno at makapangyarihan. Class, hindi natatakot si Yang Chen, ngunit ang produktong ito ay kapareho ng Cotton Group, hindi na kailangang gamitin ito. Ang mga nakapaligid na bisita ay nagsimula na ng kanilang sariling mga aktibidad, at ilang grupo ng mga tao sa tennis court ang nagsimulang sampilan ang bola ng dahan-dahan. Natunaw ang araw sa court, at nagunat si Yang Chen at tumigil sa pagsasalita. Tinitigan ni Zhou Dongcheng ang naninigarilyo at nakasimangot na tingin ni Yang Chen. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya sa pagtawa. "Alam kong maaaring hindi ako naintindihan ni Mr. Yang, pero gusto ko talagang bayaran ang kaibigan ni Mr. Yang. Hindi ko alam kung may pagkakataon ba. Magkaibigan," malabong sinabi ni Yang Chen. "Ang paraan ng pakikipagkaibigan mo ay ang pagpapadala ng kotse para subaybayan." Hindi ito itinanggi ni Zhou Dongcheng. Prangkahan niyang sinabi, "Oo, pero aksidente lang iyon. Hindi ko akalain na gagamitin ni Mr. Yang si Thunder, pero masisiguro kung hindi ko ito itutuloy. Sa katunayan, ang mga tagubili na ibinigay ko sa kanila ay siyasatin ang kapaligiran sa paligid ni Mr. Yang. Ayoko na may nag-iimbestiga sa akin," mahinang sabi ni Yang Chen. Tiningnan siya ni Zhou Dongcheng nang walang takot. "Ipinapangako kong hindi, Mr. Yang Chen, at bilang isang lalaking mukhang malawak sa aking isipan, sa tingin ko ay mapapatawad mo ang aking walang ingat na pagkilos." Pinararangalan na ng mga tao, talagang walang masabi si Yang Chen, ngunit walang pakialam siyang tumango. "Kalimutan mo na, tinatamad ako. So, bilang isang kaibigan, pwede mo ba akong maglaro ng tennis?" Biglang tanong ni Zhou Dongcheng. "Hindi ako naglaro." "Hindi bale. Ang mahalaga ay yung friendly form, hindi yung laman ng score." Ang mga salita ni Zhou Dongcheng ay hindi masasagot, at pakiramdam niya ay walang magawa sa kanyang inisyatiba. Bumantong hininga si Yang Chen at nanguna sa pagbangon at naglakad papunta kay Tang Yu at sinabing, "Tang, kumuha ka ng racket." Laging binibigyang pansin ni Tang Hao ang pag-uusap ni na Yang Chen at Zhou Dongcheng. Bagamat hindi niya marinig ng malinaw, naisip din niya na maaaring nagkaroon ng kontak ang dalawa noon. Walang gaanong salita sa sandaling ito. Tumanggaw sila at sinenyasan ang isang waiter na magpadala kay Yang Chen ng isang karaniwang racket. Ang follow-up ni Zhou Dongcheng ay agad ding naglabas ng pink na racket mula sa kanyang sports bag, na kapareho ng kulay ng kanyang damit. Ang kakaibang pagpili ng kulay na ito ay hindi nakakaakit ng maraming pansin, dahil sa bilog na ito, gusto ito ni Zhou Dongcheng. Mga lalaki, hindi lihim na mahilig magpababae sa kanilang sarili. Kung makakita ka pa,
Magaan ang loob mo. Nang magkasamang naglaro sina Yang Chen at Zhou Dongcheng, ang dalawang batang babae na naglalaro ay nalaglag sa lupa. Maraming mga komersyal na politiko na naruroon ang nagsimulang mag-alinlangan sa kanilang sariling mga paghatol. Nakipag-chat si Yang Chen kay Zhou Dongcheng at naglaro ng magkasama. Totoo ba na ang tunay na pagkatao ay isang masamang karakter? Walang ganoong mga numero sa mga karakter na maaaring nasa mukha ng dagat. Maraming tao ang nag-iisip na maaaring sila ang batang lolo ng pamilya. Iyan o. Naglakad si Yang Chen sa gilid at tinanong si Mo Chani, na nakikipag-usap sa ilang lalaki at babae. Mismo, paano ka naglalaro ng tennis? Napaungol si Mo Chani, bagamat hindi niya alam kung ano ang itinanong ng lalaki tungkol sa hanggal na tanong na ito, ngunit ipinaliwanag niya lamang. Ito ay isang taong tumatawag, tumama sa lupa at tumama nito pabalik, tumama sa field, at itinapon ito sa court. Minuto. Oh, intindihin mo. Naalala ni Yang Chen ang larawan na nakita niya noon sa TV, at halos alam niya ito. Hindi ka lalaban. Natagpuan ni Mo Chani ang problema at nag-aalinlangan na nagtanong. Sumagot si Yang Chen ng totoo. Hindi pa ako nakakalaro, pero malamang marunong akong lumaban. Ang mga taong naglaro ng tennis ay karaniwang malinaw. Tila ang racket ng tennis ay napakalaki, at ang tennis ay mas malaki kaysa sa table tennis. Sa katunayan, sa tila maliit na lugar na ito, kailangan mong kunin ang isa mula sa lupa. Ang pagkuha ng bola ay hindi isang simpleng bagay. Ang pakiramdam ng maraming baguhan noong una silang makipag-ugnayan sa tennis ay halatang pinapanood nila ang bola na lumilipad sa harap, ngunit hindi nila ito nataman. Mas mahirap pa itong tamaan at tamaan. Sa ilalim ng tingin ng isang grupo ng mga tao na naghahanda na panoorin ang palabas, umindayog at humampas si Yang Chen laban sa tempo, at pumunta sa field laban sa tempo. Sa kabilang panig, sinabi ni Zhou Dongcheng. Halika, makipaglaro sa iyo ng ilang shot. Many people on the side of the field heard the other elements in this speech, and they all showed a strange look. Mo Chani was also slightly red-faced. This guy always talked so rudely. Zhou Dongcheng smiled gently, then tossed the ball and swung. His movements are not very standard, but the body's curved bounce makes him look elegant. The ball stroked through the smooth arc, crossed the block, and shot on the side of Yang Chen's side and slanted up. Yang Chen has already stood in the position of the ball. Because the right hand is holding the smoke on his hand, it is natural to take the tempo with his left hand and easily shoot towards the ball. Hey! The ball and the racket hit a repressed muffle. In the eyes of everyone's surprise, the tennis ball leaped to the net and suddenly flew away from the field. Like a missile that was launched into the air, it crossed a diagonal line. After crossing the distance of 2 or 30 meters, it continued to fly over the barbed wire that was nearly 10 meters away from the side of the field, and then fell to the parking lot outside the stadium. Not a girl child exclaimed, this is a ball that a person hits with his left hand. Even if it was not hit, playing the venue, it is understandable, but the man waved with his left hand, and even let the ball fly out of the barbed wire more than 10 meters. Even if the other people in the room have a cone-shaped weight just right, no one dares to say that the stone can be easily thrown out of the barbed wire. Seeing people around him, including Zhou Dongcheng, they all showed a stunned look. Yang Chen found that he had used it with carelessness. In fact, he had never used it, but underestimated the flexibility of the interaction between tennis and tennis rackets. He smiled awkwardly, and after playing the ash, he continued to lick his cigarette. Yang Chen said, "Sorry, this ball is quite flexible. When I finish playing, I will pick it up." Everyone else smiled stiffly. Looking at Yang Chen's arm, which is not very muscular, showed a strange expression. If he was given a fist by the hand, it would be fatal. Mr. Yang is really a divine power. Zhou Dongcheng is also a person who has seen the world.
In addition, he also knew Yang Chen's military strength before, so he quickly recovered his calmness and took a new ball from his shift. He said, "Let's continue. Panipi." This time, Yang Chen didn't use too much force. It just calculated that the strength was just enough to get the ball back to the opponent's court. As for the angle and speed, Yang Chen didn't care. The track of tennis was slow in Yang Chen's eyes. Crawling with the tortoise, there is no pressure at all. Nakita lang ng mga tao sa gilid ng field si Yang Chen na naglalakad sa field na parang naglalakad. Sa tuwing tatayo sila, ang lugar kung saan binaril ang bola, at pagkatapos ay marahang idinayal pabalik gamit ang isang kamay, ang lugar kung saan nakatayo si Zhou Dangcheng. Hindi mo kailangang lumipat si Zhou Dangcheng para saluhin ang bola. Nakita ito ng lahat, hindi naglalaro si Yang Chen, naglalaro ng bola. Kahit na ang poster ni Yang Chen sa pagkuha at paglalaro ay pangit at hindi mabata, hindi ito nakakaapekto sa pagsusuri ng lahat ng kanyang lakas sa paglalaro. Maraming kabataang babae ang nagniningning na ang mga mata. Si Yang Chen ay may hawak na sigarilyo. Ang kanyang noo ay pawis, ang kanyang buhok ay umiihip sa hangin, ang kanyang mukha ay bahagyang nakasimangot, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay puno ng kasiyahan sa sarili. Malalim niyang tinitigan ang mga tingin nila. Napansin ni Tang Yan na medyo natigilan si Mo Chani at tumingin kay Yang Chen. Siya ay lasing tulad ng ibang mga babae, at bahagyang bumantong hininga. Sa opinyon ni Tang Yin, si Yang Chen ay walang alinlangan na isang playboy. Mula sa unang pagkakataon na natagpuan niya ang kanyang sarili sa tabing ilog, alam na niya ito. Nang maglaon, nang makilala niya si Li Jingjing sa paaralan ng kanyang anak, lalo siyang naging determinado. Hindi ko inaasahang magbabago ako kay Mo Chani sa pagkakataong ito. Si Li Jingjing ay isang simpleng babae, at niloloko din siya ni Yang Chen. Ang sikat na public relations ng mall gaya ni Mo Chani. Ang mga natitirang manager ng kumpanya ay mapapalalim ng husto sa putik, na dahilan upang maghinala si Tang Yan na nakukuha ni Yang Chen Wat ang kasiyahan ng dalawang babaeng ito na magkaiba ang estilo. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang lalaki na mayabang na iniindayog ang bola sa court, ngunit nilalaro ang bola ng tennis sa pagitan ng palakpakan. Napagtanto ni Tang Xiaoluo na ang pinakakatangian ng lalaking ito ay ang mga katangian na hindi maaaring taglayin ng ibang mga lalaki. Hindi alam ni Yang Chen na pinagmamasdan siya ni Mo Chani nang walang tigil na tingin. Ni hindi niya akalain na si Tang Yan, na nakangiti sa kanyang ngiti, ay nailista na siya bilang miyembro ng blacklist. Napagtanto na lang niya na unti-unti niyang napagtanto ang kabaligtaran ni Zhou Dangcheng ay walang lakas para maitama ang bola pabalik. Tila pagkatapos ng 12 ng magkasunod na putok, si Zhou Dangcheng ay nag-take off na. Nang muling binaril ang bola sa harap ng kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Yang Chen ang bola gamit ang kanyang kamay, iniluwa ang sigarilyo sa bibig, at sumugod kay Zhou Dangcheng at sumigaw. Naglalaro pa ba ito? Si Zhou Dangcheng ay pinagpapawisan, at siya ay nakayuko. Ay nalalayan niya ang kanyang mga tuhod gamit ang kanyang mga kamay at hindi umupo sa lupa. Inihagis niya ang raket at hirap na ikanaway ang kamay. Sinabi niya ng may kalungkutan. Hindi. Walang laban. Kung gayon wala na ako. Talagang nag-aatubili si Yang Chen na manatili sa lugar na ito. Orihinal na dahil sa relasyon sa pagitan ng mga rosas, si Zhou Dangcheng ay dapat na isang kaaway, ngunit ang kaaway na ito ay matanda at kaakit-akit, paano ito mangyayari? Si Zhou Dangcheng ay nababalisa, at tumanggi siyang mag-ingat. Napabuntong hininga siya at sumigaw. Yang, Mr. Yang, etc., don't know. I don't know if I have the honor to invite Mr. Yang to dinner. Samahan mo si ate. Naisip ni Yang Chenny ang isang lalaking may namumulaklak na sanga at isang lalaking malandi na nakaupo sa dalawang dulo ng candlelight dinner table. Siya ay ginaw at naglakad sa gilid ng field at hinawakan ang maliit na kamay ni Mo Chani at sinabing, "Go, gutom na akong kumain." Pagkatapos noon, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Mo Chani na mag-react at inilayo siya. Si Mo Chani ay mahigpit na hinawakan ni Yang Chen.
Naramdaman ang mainit na temperatura, ang kanyang mukha ay hindi maiwasang mamula, ang kanyang puso ay parang USA, ngunit wala siyang lakas, at tila hindi naisip na kailangan niyang hilahin siya. Ibigay, kaya kinailangan niyang tumalikod at iilan nagmadali ang amo para kumustahin at umalis sa tennis court kasama si Yang Chen. Matapos pumunta ang ilang mga tagasunod ni Zhou Dongcheng sa gilid ng nawawalang si Zhou Dongcheng sa gilid ng field, may nagtanong na may pagtatampo na mukha. Ang young master, na hindi alam ni Yang Chen ang elevator, gusto mo bang magpadala ng kapatid? Para bigyan siya ng maliit na regalo. Malamig na sinulyapan siya ni Zhou Dongcheng at natakot lang ang lalaki na umihi. Kaibigan ko si Yang Chen, totoong lalaki siya, huwag mo akong pagsalitaan ng masama sa harap ko. Oo. Oo. Ang Panginoon. Tumingin si Zhou Dongcheng sa direksyon ng pag-alis ni Yang Chen at muling nahulog sa isang obsessive na tingin. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 79. Habang naghihintay sa Fenglin Leisure Center, humihinga si Mo Chani dahil sa pagtakbo. Nang makita na si Yang Chen ay nakakapit pa rin sa kanyang sariling mga kamay. Si Mo Chani ay nagkunwaring umuubo, at ang kanyang mukha ay hindi alam ang pagiging mahiyain o dahil sa mga relasyon sa palakasan. Anong meron? Mismo, masama ba lalamunan mo? Tanong ni Yang Chen nang hindi alam. Tiningnan siya ni Mo Chani. Hayaan mong buksan ang iyong trotters. Ngumiti si Yang Chen at hindi namula, ngunit binitawan niya ang maputi at malambot na kamay. Kahit na ang texture ng kamay ay talagang maganda, ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng paraan. Mr. Mo is not level. You can't bend the trotters. Hawakan mo ang iyong kamay. Alam na si Mo Chani, na walang magandang resulta sa lalaking ito, ay tamad na kausapin siya at dumiretso sa sasakyan. Nang dumating ang dalawang lalaki, tumingin si Yang Chen sa likuran at walang sasakyan na makakahabol, dahan-dahan lamang siyang gumaan. Medyo mapaglarong ngumiti si Mo Chani. May isang taong natatakot at bastos. Nag-aalala ka ba sa paghabol ni Zhou Dongcheng? Talagang nag-aalala si Yang Chen na baka maabutan ng kapatid ang babae at ngumiti ng palihim. Talagang maalalahanin si Miss Mo, kaya nakakapag-isip ng malalim. Huwag kang mag-alala. Bagamat siya ay isang taong ipinanganak sa triad, ngunit sa bilog na ito, siya ay kilalang mapagpakumbaba at magalang, at hindi niya nakikita ang kahihiyan ng mga young masters. Hindi niya kailanman pinipilit ang mga tao. Sinabi mo sa akin, mukhang napakabait niya, ungol ni Yang Chen. Iniunat ni Mo Chani ang kanyang daliri at pinindot ang volume button sa manibela upang patayin ang musika sa sasakyan. Siguradong hindi laging ganoon kabait. Kung siya ay talagang napakadelikado, kung gayon ang lahat ay hindi magiging tama sa kanya. May takot. Sinabi ko lang na kung hindi mo siya akitin o sasaktan ang kanyang mga interes, palaging magiging malumanay ang pakikitungo ni Zhou Dongcheng sa iyo, na hindi katulad ng kanyang ama. Nakita mo na ba si Zhou Guanyan? Tanong ni Yang Chen. Tiningnan siya ni Mo Chani na parang tulala. Siyempre, ang Dongxing Group ay hindi isang maliit na negosyo. Hindi karaniwan para sa amin na makita ang Zhou Guanyan sa ilang mga pampublikong lugar. Ngunit sa totoo lang, ang matanda ay talagang hindi tulad ng isang negosyante, kahit na nitong mga taon. Ako ay naglalaba puti, ngunit sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman ko na ang buong tao ay nababalot ng kadiliman, at ito ay nagpapagulo sa mga tao. Paano pa ako magiging underground emperor ng Eastern District? Naisip ni Yang Chen na normal ang hitsura ni Zhou Guanyan. Pagkasabi noon, natahimik si Mo Chani saglit, at nagsabi. Bilang gantimpala sa pagtulong sa akin ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong pumili ng lugar na makakainan. Narinig iyon ni Yang Chen. Buti na lang, hindi ko kailangang sundan si Mo Chani para pumunta sa ilang kakaibang lugar. Naisip ko ito at sinabi, gusto kong kumain ng mainit na kaldero. Tiningnan siya ni Mo Chani. Hindi pa dumarating ang panahon sa taglamig. Kung kumain ka ng mainit na kaldero, magkakaroon ka ng mahabang acne. Sabi mo papiliin ako, tapos ano sa tingin mo ang dapat kainin?
Maling tanong ni Yang Chen. Kumain ng food stalls. Kumakain pa ako ng food stalls. Kuya, hindi mo ba ako binibigyan ng pagkakataong pumili? Ngumiti si Yang Chen. Ngumuso si Mo Chani. Sabi mo, opportunity ang sinasabi ko, hindi ang karapatang magdesisyon. Tinanggihan ang lugar na pinili mo. Tere na sa food stall. Pumikit sa sakit, magseselos tong babaeng ta. Makalipas ang kalahating oras, si Yang Chen ay nagtatampo na nakaupo ng magkaharap kay Mo Chani sa mga food stall ng Shannon. Sa harap niya, may ilang maliliit na pagkaing may lasa ng Sichuan. Ang pula at matingkad na paminta ay maaaring magpainit kay Yang Chen. Dahil maaga pa ang oras, wala masyadong tao sa paligid ng mga food stalls. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon, tila desyerto. Umiihip ang malamig na simoy ng hangin sa unang bahagi ng taglagas at nagdudulot ng lamig. Si Mo Chani ay humigop ng alak at nakita ang hitsura ni Yang Chen bilang isang maton na bata. He said with dissatisfaction. Anong expression meron ka? I invite you to eat and you still have a bitter face. Pinunasan ni Yang Chen ang pawis sa noo. Hindi naman kasi bata ka pa kumakain. Kailangan mong malaman na bihira kang kumain ng ganyang maanghang na pagkain sa ibang bansa. Nako, muntik ko nang makalimutan. Bumabalik pa pala mula sa karagatan ang high-profile student na nasa harapan ko. Talagang walang kapantay ang ligaw na **** mula sa maliit kong nayon sa bundok. Pinagtawanan ni Mo Chani. Masyadong tamad si Yang Chen para alalahanin siya. May bigla siyang naalala. Seryoso siyang tumingin. Paano mo planong harapin ang iyong stepfather na si Zhang Fugi? Hindi ko alam ang dahilan noon. Mukhang napakalungkot mo ngayon. Ngayon, parang ang lalaking iyon ang nagpapasakit ng ulo mo. Kung kailangan mo ng tulong, sobrang abala ako, alam mo. Ang chopsticks ni Mo Chani, tumangala at tumingin ng diretso kay Yang Chen, at nagtanong. Napansin mo kung malungkot ako? Hey! Ngumiti si Yang Chen. Hindi niya masasabi na sa tuwing maglalakad siya sa harapan ko ay palihim siyang palihim na titig sa kanyang puwet. She said. Ang sabi ng mga kasamahan sa opisina ay hindi maganda ang pakiramdam mo. Okay, napansin ko. Medyo nadismaya si Mo Chani sa kanyang mga mata at mahinang nagsabi. Naaalala mo ba noong huling pagpunta natin dito, nakatanggap ba ako ng tawag sa telepono? Tandaan. Naaalala pa rin ni Yang Chen ang pagiging mahigpit na niyakap noong gabi. Nanay ko ang tumawag. Sabi niya magtatrabaho daw si Zhang Fugi sa China, hayaan mo akong sunduin siya at tulungan ko siyang ayusin. Ngumiti si Mo Chani at sinabing. Sa katunayan, napakahirap niyang magtrabaho, nasa aming bayan siya. Ang daming utang sa sugal, kung hindi ko siya tinulungan pabalik, pinatay siya ng mga taong iyon. Pero mabaho na siya doon, at kailangan niyang tumakbo sa China. Alam mo ang birtud niya, bakit mo siya hinayaang dumating? Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Ayaw mo bang makinig ng mahabang kwento? Tanong ni Mo Chani. Kung hindi mo ako dadalhin dito para kumain sa susunod, handa akong makinig sa iyo at ipakita ang iyong puso, sinubukan ni Yang Chen na makipag-ayos. Imposible. Hey! Ngumiti si Yang Chen ng nakakaloko. Nagsalita ka pa. Ngumiti si Mo Chani na parang panalo, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sinabi ko sa iyo noong nakaraan, nang mamatay ang aking 13 taong gulang na ama, ang aking ina ay muling nagpakasal kay Zhang Fugi. Si Zhang Fugi ay isa sa ilang mga lalaki sa nayon na hindi kasal, bata pa, at palaging katulad ng aking ina, kaya sa wakas ay pumayag ang aking ina. Sa katunayan, noong panahong iyon, si Zhang Fugi ay hindi gaanong mahilig sa pagsusugal. Bagamat mahirap ang pamilya, maaari pa rin tayong magkaroon ng sapat na pagkain at damit. After a few months, nagsasaka na ang nanay ko kasi kalat-kalat siya, kaya nanghihina siya, kaya nagkasakit at hindi na makabangon. 13 years old pa lang ako, nagkaklase na ako. Sa elementarya sa village. Hindi ako nag-junior high school sa bahay. Sa totoo lang, wala kaming junior high school.
hiniling ko kay Zhang Fugi na dalhin ang aking ina sa pinakamalapit na maliit na bayan upang magpatingin sa doktor, dahil natatakot ako na iwan ako ng aking ama pagkatapos akong iwan ng aking ama. Kung gayon, maulila ako. Natatakot ako, patuloy na hinahanap si Zhang Fugi. Kanina pa ako nag-aatubili na tawagan ang tatay niya, pero para tanungin siya, tinawag ko siyang Dad. Ngunit si Zhang Fugi ay biglang ginawa sa akin na hindi siya kilala. Hindi niya ako pinakinggan, maliban sa pumunta sa punong nayon at humingi ng ilang halamang gamot, hayaan mo akong magprito sa aking ina, huwag gawin. Mamaya, ang kuya ng kapitbahay ang nagsabi sa akin na si Zhang Fugi ay masyadong mahirap. Wala siyang pera. Kahit na pumunta siya sa ospital sa township, hindi niya magamot ang kanyang ina. Hindi niya magawa. Bumili ng gamot. Pumunta pa siya sa pinakamalapit na township at tiket. Hindi niya mababayaran ang pera. Pagkasabi noon, medyo namamaos ang boses ni Mo Chani, bahagyang namumula ang kanyang mga mata, at binuhusan niya ang sarili ng isang maliit na baso ng white wine at humigop dito. Kung gayon nanay mo siya, hindi nagtanong si Yang Chen. Sinabi ni Mo Chani. Siyempre, magaling ang aking ina mamaya. Hindi ko alam kung ito ba ay kalungkutan ng Diyos. O talagang kapaki-pakinabang ang halamang gamot ng punong nayon. Gayunpaman, noong ako ay may sakit, ang aking ina ay tila ilang taong gulang. Pero takot na takot pa rin ako. Akala ko noon, kung muling ipanganak ang nanay ko, pero wala pa kaming pera para ipagamot siya, ano ang mangyayari? Hindi ko maisip. Isa lang ang naisip ko, iyon ay, hayaan mo ang nanay ko na makita ang pera. So pumunta ka sa dagat mag-isa. Natigilan si Yang Chen. Tumanggaw si Mo Chani at tinawanan ang sarili. Is it ridiculous, stupid? A girl who is less than 14 years old, kunwaring very mature. Kung tutusin, wala siyang naiintindihan. Halika sa China, gusto kong kumita ng pera para sa aking ina. Hindi tanga, pero napakalakas mo, sobrang curious ako kung paano ka kukuha ng pera para makabili ng tiket sa tren, tanong ni Yang Chen. Ang mga mata ni Mo Chani ay tumakbo palayo. Nag-alinlangan, at sinabing, nagnakaw ako ng pitaka ng isang tao sa istasyon. Pagkatapos ay bamulong siya, hindi mo ako babasahin, pakiramdam ko ay napakawalandiya ko. Malinaw na gumagawa ng mga walang hiyang bagay, masasabi mo lang. Ano ang pagnanakaw ng pitaka? Lousy, ninakawan ko pa rin ang bangko. Naisip ni Yang Chen, ngunit natural na hindi niya ito sasabihin, iiling-iling lang ng tapat. Hindi. Laging nagkakamali ang mga tao. Ikaw ay hindi bababa sa mas marangal kaysa sa akin, ako ay papasok sa laro. 2 beses na yan. Sa wakas ay ngumiti si Mo Chani at nagpatuloy. Maaaring malaman mo ang ilang bagay mamaya. Pagkatapos kong mag-isa dito, sinubukan kong matuto ng mag-isa, humingi ng tulong mula sa ilang mga kababayan gaya ni Shannon, at ilang tulong mula sa welfare home. Pumunta ako sa junior high school. Nang maglaon, dahil ang lola ni Ruaxi, ang matandang presidente ng Yulei International, ay pumunta sa aming paaralan upang magbigay ng talumpati, ako ay nilinang niya pagkatapos niya itong makita. Mula noon, talagang may angat ko ang aking ulo sa Zhonghai. Kung mayroon is no old president, there will be no Mo Chani today. You should understand now, bakit ako nagagalit kapag alam kong isa kang rogue. Biglang tumanggaw si Yang Chen. Ang pinakamahalagang kabaitan sa mundo ay walang iba kundi isang kawang gawa sa nyebe. Bagamat tila magaan si Mo Chani. Halatang halata na ang isang batang babae na lumabas sa isang liblib na nayon sa bundok. Na walang magawa, at kahit na hindi maiiwasan sa mundo, ay maaaring pumasok sa totoong paaralan at umabot sa matataas na klase. Lahat, at hayaan siyang maging elite ng negosyo sa China Shipang. Ang lola ni Lin Ruaxi ay nagbigay ng tulong kay Mo Chani, hindi lamang material na tulong, ngunit higit pa, marahil isang espiritual na haligi na sumusuporta kay Mo Chani. Siyempre, ang mga pagsisikap na ginawa ni Mo Chani sa kalsadang ito ay tiyak na ilang beses na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao.
Ang pait at pait ng kalsadang ito ay malamang na maiintindihan niya. At the end of the day, sa wakas nagkapera na rin ako. Naalala ko pa noong nagpadala ako ng pera sa nanay ko, matagal na umiyak si mama sa phone, pero sobrang saya namin. Alam ni nanay na lumaki ako. Alam kong sa wakas maaalagaan ko na siya. Gayunpaman, ito rin ang simula ng pagkahumaling ni Zhang Fugi sa pagsusugal. Alam niya na marami akong makukuhang pera bawat buwan, at pagkatapos kong magugat sa China, lalo akong magsusugal. Sa simula, iilan buhok. Ilang piraso ng pera, pagkatapos ay sumugal sa ilang tao sa loob ng 1 dosina o 20, hanggang 2 taon, ito ay ilang daan na pataas at pababa. Napabuntong hininga si Mo Chani. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Bakit hindi mo hayaang hiwalayan siya ng iyong ina, hayaan siyang iwan ng iyong ina, at tumira kasama mo sa China Sea ay hindi pa tapos. Sa iyong kinikita, lubos mong kayang buhayin ang mag-ina. Napakahusay, ano ang alam mo tungkol sa pagsusugal? Malungkot na ngumiti si Mo Chani. Siya ay isang kaiyahiyang sugarol para sa iyo. Para sa akin, ito ay isang walang kakayahan at kaiyahiyang stepfather. Ngunit para sa aking ina, kinuha niya siya sa kanyang pinakamalungkot na panahon. Ang lalaki ay isang lalaking nakasama sa kanya sa loob ng higit sa 10 taon. Kahit na masama na naman si Zhang Fugi, wala siyang ginawang masama sa aking ina, at kasama niya ito. Kaya para sa nanay mo, palagi ka bang nagbigay ng pera para matulungan si Zhang Fugi para mapunan ang utang sa sugal? Kahit na nangako na papasukin siya sa China shipping. Naunawaan na ni Yang Chen ang dahilan ng insidente. Nakaramdam siya ng awkward. At ang pamilya ay may mahirap na karanasan, kung hindi pakikinig sa personal na sinabi ni Mo Chani, sino ang nakakaalam na ang celebrity front-end beauty top na ito ay may madilim na likod. Tumanggo si Mo Chani. Ano ang magagawa ko? Hindi ko kaya nakipaghiwalay ang nanay ko, hindi matatanggihan ng nanay ko ang paghihirap ni Zhang Fugi, at hindi ko kayang tanggihan ang kahilingan ng nag-iisang kamag-anak ko. Sa tingin mo ba mahal ng nanay mo si Zhang Fugi? Tanong ni Yang Chen. Tumingkayad si Mo Chani at sinabing, kung hindi mo siya mahal, hindi mo siya mananatili sa mahirap na bansa. Kahit na alam mo na ang iyong anak na babae ay may kotse at may karera sa isang mataong lungsod, tahimik pa rin niyang sinusundan si Zhang. Sama-samang mayaman, nagbabantay sa sira-sirang bahay, 2 ektaryang lupa. How can you be so convinced? I guess, baka ayaw ng nanay mo na maapektuhan ang career mo. Kung tutuusin, kung ipapaalam mo sa iba ang totoong background mo, baka masama sa trabaho mo. Wala akong pakialam. Medyo nasasabik si Mo Chani. Hindi niya naisip ito. Medyo nagising siya ni Yang Chen. Sa tingin mo ba ay maaaring ganoon? Si nanay ay hindi dahil sa pag-ibig Zhang Fugi, natatakot bang maantala ang aking kinabukasan? Saglit na nag-isip si Yang Chen at awkward na ngumiti. Kung gusto mong maniwala sa akin, pwede tayong mag-eksperimento. Pagkatapos nito, lalabas ang lahat. Eksperimento. Nalilitong tumingin si Mo Chani kay Yang Chen, ngunit dahil sa instinctual trust, bahagyang tumanggo. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 100. Nang mawalay ako kay Mo Chani, 10:00 na ng gabi, ngunit hindi nakalimutan ni Yang Chen ang nangyari kaninang umaga. Matapos makapasok sa istasyon ng pulisya, nakita ni Lin Ruoxi ang abogado ni Zhang na ligtas na lumabas. Sobrang late. Gusto kong magpasalamat sa iyong pagpapaliwanag sa dahilan ng insidente. Hindi ko talaga masabi, kahit alam kong ayaw marinig ni Lin Ruoxi, nararamdaman ko pa rin na mas magandang tingnan ang isang tabi. Kaya pagkatapos kunin ang kotse, si Yang Chen ay nagmaneho ng diretso sa ospital. Nang lumakad ako sa pintuan ng ward ni Lin Ruoxi, ang mga yapot ni Yang Chen, dahil bigla niyang nalaman na nakatayo ang ward kasama ang 2 lalaking naka-jacket. Sa pamamagitan ng instinct, madaling mahuhusgahan ni Yang Chen na ang ibang tao ay naglalakad, nakatayong posterya. Ang mga mata na nagpapatrolya sa paligid ay pawang kakaibang ugali ng militar. Sino ang nasa ward?
Nagdala rin ng gayong mga gwardya ng militar sa labas ng pinto. May masamang premonition sa puso ko. Hindi pinili ni Yang Chen na iwasan ito, ngunit mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Tayo, isang lalaki sa pasukan ng istasyon ang lumapit at huminto sa daraanan ni Yang Chen. Walang akses. Ngumiti si Yang Chen hippie at sinabi. Dalawang kuya, bibisitahin ko ang pasyente, hindi ko kailangang maging seryoso. Pamilyar ako sa mga tao sa loob. Hindi ka naniniwala na binuksan mo ang pinto. Ikaw malalaman mo kapag nakilala mo ang isa. Ang dalawang lalaki ay nagtatampo pa rin, at hindi nila maiwasang sabihin. Kung sinabi mong hindi, hindi ka pinapayagang pumasok. Kung gusto kong pumasok, agad na nawala ang ngiti ni Yang Chen, at biglang nanlamig ang kanyang mukha. Pinandilatan ng lalaki ang isang malamig na mata ng lalaki at nginisyan, ang layo naman. Sabi, paparating ang lalaking may malaking kamay para itulak si Yang Chen palayo. Igulong mo ang iyong mga itlog. Nagalit si Yang Chen, hinawakan ang kamay na itinulak ng lalaki, at marahas na pinilit ang lalaki na basagin ang isang lalaki, at nontog sa pader sa tapat ng koridor. Nakita ng isa pang lalaki si Yang Chen ng hands-on, at mabilis na bumaba gamit ang kamay na kutsilyo. Hindi ito tiningnan ni Yang Chen. Itinaas lang niya ang tuhod sa mas mabilis na bilis at diretsyong tumingkayad sa tiyan ng lalaki na parang all. Kung ang taong nagulat sa kuryente ay yumuko sa isang hipon, siya ay nagbuhos sa lupa at pumulandet ng maasim na tubig. Sa isang kisap mata, ang dalawang propesyonal na sundalo na kakaalis lang ni Yang Chen man ay natigilan, at lahat sila ay natigilan. Hindi sila makapaniwala na ang mga espesyal na puwersang ipinagmamalaki nila ay napaka-vulnerable. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang pantalon at sinabing, gusto kong makita ang sarili mong babae at tanungin ka, hanggal na tinidor. Tapos, sinara ang kahoy na pinto ng ward. Ngunit sa sandaling nabuksan pa lang ang pinto, alam na alam ni Yang Chen ang pumuputok na momentum ng pagsabog. Halos instinctive, bahagyang gumalaw si Yang Chen to sa kaliwa ng 3 pulgada, isang sumisigaw na hugis kono na suntok na may sirang tunog na dumaan lang sa orihinal na posisyon. Sa isang iglap, ang isang kamao na hindi pa nakakatama ng kahit isang putok ay napalitan ng isang kuko ng agila, at ito ay bakaw sa leeg ni Yang Chen. Ang mga yapak ni Yang Chen ay biglang naging kakaibang arko sa isang maliit na espasyo. Habang iniiwasan ang kuko, gumalaw ang katawan sa likod ng snake attacker at itinaas ang paa para subukang dilaan ang puwete ng lalaki. Gayunpaman, ang reaksyon at bilis ng snake attacker ay napakabilis din. Sa sandaling hinawakan niya, mabilis siyang tumalon, at habang ang kabilang paa ay nasa lupa, ang kabilang paa ay tumangay kay Yang Chen gamit ang hangin ng paa. Tinansya na ni Yang Chen ang lakas ng taong ito. Matapos makumpirma na walang banta, sa pagkakataong ito ay tamad siyang umiwas, at ang isang kamay ay nakatayo ng tuwid sa harap ng kanyang dibdib. Hoy! Isang marahas na tunog ng hangin, ang paa na itinaas ay hinarang ni Yang Chen, at ang katawan ni Yang Chen ay hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ko ang umaatake sa harap ko. Ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit, payak at hindi kapansin-pansin, na may bahagyang puting buhok. Nang makitang siya ay isang matandang lalaki, biglang sumigaw si Yang Chen. Hoy, matandang lalaki, inosente ako sa iyo, bakit mo ako ni-recruit? Gray, balik na tayo. Isang marilag na boses ang ipinadala mula sa gilid, at ang gilid ng ward malapit sa kama ay nakatayo pa rin kasama ang isang lalaki na mukhang 55. Matangkad ang lalaki, may gwapong mukha at malinaw ang mukha. Ang itim na buhok ay maayos na nakasuklay sa likod ng kanyang ulo. Nakasuot ng isang pambihirang navy blue na tunic suit, at ang buong katawan ay nagpapakita ng pagiging macelan ng mga nakatataas at ang ugali ng mga mapagmataas na buto. Ang matandang lalaki, na tinatawag na Gray, ay sumulyap kay Yang Chen sa isang kakaibang tingin, ngunit binawi niya ang kanyang paa ng masunurin at pumunta sa sulok ng may paggalang. Lumingon si Yang Chen at sa wakas ay nakita ang nag-aalalang si Lin Ruoxi, na ligtas na nakaupo sa kama ng ospital at sa ngayon.
Nakasuot ng maluwag na puting cotton pajama. Mayroon siyang tilamsik ng malaink na buhok. Lalo na ang isang mapanira na peach, walang makeup, ngunit pinong gaya ng pag-ukit ng jade ng mga tampok ng mukha na may mapupungay na balat, mislan at tumutulo. 2 linggo ng Chinese medicine conditioning, ang kagandahan ng batang beauty president ay umabot sa mas kapanapanabot na antas, na mas nakakagulat kaysa sa unang pagkikita ni Yang Chen. Gayunpaman, sa sandaling ito, mukhang nanlumo si Lin Ruoxi, na para bang ang lahat ng nasa harap niya ay hindi nakita. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, at siya ay tila umiyak lamang, nakatingin sa bintana ng walang pakialam, at ito ay malamig at nakakaawa. Ikaw, Yang Chen, tanong ng lalaking naka-Zhongshan costume. Hindi maisip ni Yang Chen ang sitwasyon, ngunit malinaw na ang taong may Panginoon ng kulay abong damit bilang isang utusan ay hindi mababa ang pagkakakilanlan at tumanggo. Ikaw ay. Ako ang lolo ni Ruoxi, ang pangalan ko ay Lin Shiguo. Lin Shiguo. Ang lolo ni Lin Ruoxi. Bagamat nakita ko na ang lalaking ito ay may ilang taon na, hindi ko inaasahan na siya pala ang lolo ni Lin Ruoxi. Naaalala pa rin ni Yang Chen ang huling beses na pumunta si Kai Yi sa ospital at binanggit ang taong ito. Iniisip pa rin niya kung may lolo si Lin Ruoxi. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito ngayon. Hindi. Biglang ibinaling ni Lin Ruoxi ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang ulo at sinabi kay Yang Chen. Hindi ko siya lolo, hindi ko siya kilala, Yang Chen, itataboy mo siya. Ayokong makita siya. Sa pagkakataong ito, natigilan si Yang Chen. Ano itong pagkanta? Si Lin Shiguo ay sumimangot, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng ilang pagluluksa, at sinabi niya ng may kalungkutan. Kung ikaw Batis, napupuot ka ba kay lolo? Kahit hayaan si lolo na bisitahin ka, hindi ka papayag. Uulitin ko, hindi kita lolo, at pangalawa, nakita mo na ako, pwede ka nang umalis. Malamig na sabi ni Lin Ruoxi, hindi tumitingin kay Lin Shiguo. Sa oras na ito, ang may uban na matandang lalaki sa tabi ng panaghoy ay bumantong hininga at nagpayo. Miss, ang Panginoon ay hindi komportable sa mga taon na ito. Iniisip ko si Miss. Nabalitaan ko na nag-alala ang ginang sa iyo nang pumunta siya sa ang ospital. Kalaban ng pamilya ang Panginoon. Tignan mo ang ginang, ngunit ang Panginoon ay nasa ilalim pa rin ng presyon ng lahat, Miss, mangyaring huwag sisihin muli ang Panginoon. Ang Panginoon ay nahihirapan din. Ngumisi si Lin Ruoxi. Ang lakas ng loob kong sisihin ang matataas na pamilyang Lin, at nahihirapan kang huwag pansinin ang gayong maliit na batang babae, hindi ko kailangan ang iyong katawa-tawang awa. Nagbago ang hitsura ni Lin Shiguo at huminga ng mahabang hininga. Tumanggaw siya at sinabing, Bueno, kung ayaw mo kay lolo, mananatili pa ako, lolo, aalis ako kaagad. Ngunit, sabi ni Lin Shiguo, nakatingin sa kanyang mga mata, siya ay nalilito. Sinulyapan siya ni Yang Chen at sinabing, Gayunpaman, ikaw ay nakatadhana na maging anak ng aming pamilyang Lin. Ang iyong katawan ay puno ng pinakadalisay at pinakamahal na dugo ng pamilyang Lin. Talagang hindi kita pinapayagang magpakasal sa isang lalaking nagbebenta ng karne ng tupa. Mga skewer. Nanlumo si Yang Chen, ano ang sinasabi ng matandang ito? Nagbebenta ng kebab. Hindi yung kapag nagtitinda ang mga itik. Nagtitinda ako ng tupa, proud ako. Tsaka nagpunta ako sa Civil Affairs Bureau para mag-apply ng marriage certificate. I also had a love for doing things with my bed before marriage. Nako. Although lasing na lasing ako, I basically forgot the feeling, but it is also legal. Hindi ba ang mag-asawa? Paano ka tumawag para sa isang kasal? Hindi ang martial arts film na sumasambay sa buwan at nagpakasal. Kahit na ang isang sertipiko ay walang sanggol. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi nang ahas na sabihin ni Yang Chen. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay tila lolo at apo, isang tagalabas at isang nakababatang henerasyon, ay kailangang kumain ng kaunting kawalan. Bakit? I am willing to marry who I am,
I am married to whom? I am not a Lin family. I am me, Lin Ruoxi, bukod pa sa na apelyido na hindi na mababago, I have nothing para gawin sa pamilya mo Lin. Lin Ruoxi damdamin naging nasa sabik, halos mabulalas. Malamig ang mukha ni Lin Shaguo. Aminin mo, huwag kang umamin, dapat kang hiwalayan. Ang babae ni Lin ay mapapangasawa lamang ng isang matagumpay na lalaki, hindi isang mutton peddler na walang anuman. Lin family can't have such a joke. Jokes, ngumisi si Lin Ruoxi. Ikaw at ang lola mo, biro ba? Tumigil ka, galit na galit si Lin Shaguo, para siyang leon na umaapak sa kanyang buntot. Itinaas niya ang kamay at gusto niya itong sampelan. Gayunpaman, nang iyangat lang ang palad, nanginginig si Lin Shaguo at tumingin sa ibaba sa isang komplikadong paraan. Hindi naman kasi siya lumaban. Antong hininga siya. I'm sorry for your lola. This is the biggest regret of my life. So, I have to take care of you. Hindi ko hahayaang maghalo sa kebab ang dugo ng pamilya ni Lin. Ikinagagalak kong sabihin sa iyo na huli na. Tumawa ng katawa-tawa si Lin Ruoxi, hindi alam kung tinatawanan ba niya si Lin Shaguo o kinukutya ang kanyang sarili. Agad na nanlaki ang mga mata ni Lin Shaguo at tumingin kay Yang Chen na parang electric man. Tila nasira ng tingin si Yang Chen. Ang nanginginig ay nagtanong. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Sinusundan mo siya? Kung hindi, sa tingin mo ba pakakasalan ko siya? Ngumiti si Lin Ruoxi at nagtanong. Si Yang Chen, na nasa tabi niya, ay medyo awkward. Hinawakan niya ang ilong niya sabay ngisi. Itong babaeng ito talaga, in the face of Lolo's interview, ang awkward. Hindi mo ba alam na napakapayat ng mukha ng asawa niya? Ang iba ay katawa-tawa, hindi lamang si Lin Shaguo, kundi pati na rin ang kulay abong damit sa gilid ay nagpapakita rin ng gulat na ekspresyon. Matagal bago bumalik sa Diyos. Si Lin Shaguo. Na nakatakdang makita si Lin Ruoxi. Na muling ayaw magsalita, ay tumangala at dumilat kay Yang Chen at sinabing, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay, ngunit, Yang Chen, sana hindi ka do it. Sorry. If the thing of the river. Otherwise, I will never give up. Sa wakas, nang may sinabi siyang disente, medyo nalungkot si Yang Chen. Ito. I have to see if she is willing to be with me. Ang iron law ni Lin. Hindi alintana ang mga lalaki at babae, ay maaari lamang magkaroon ng isang partner sa buhay, dapat kang maging mabait kay Ruoxi, wala kang ibang pagpipilian. Sabi ni Lin Shaguo. Hey, tumingin si Yang Chen kay Lin Ruoxi, natahimik, at biglang nagkaroon ng kalungkutan. Bakit ba kasi ang totoong dahilan kung bakit siya pinakasalan ng babaeng ito excuses naman yata yung contract marriages na yan? Sa panlabas, sa ilang kadahilanan, tumanggi akong aminin na ako ay isang taong pamilya ng Lin, ngunit sa katunayan ay ginagawa ko ito sa lahat ng oras. Ang bagay na ito ay masyadong contradiction. Ang puso ni Yang Chen ay nagulo ng ilang sandali, at hindi lamang isang babae ang nakapaligid sa kanya, ngunit malabong sinabi. Iyan ang tuntunin ng iyong pamilya, hindi mahalaga sa akin. Antong hininga si Lin Shaguo at sinabi. Huwag mong isipin na magsisikap ka, hindi kita maituwid. Kung maglakas loob kang hayaang magdusa si Ruoxi, hindi mo na kita pakakawalan. Si Lin Ruoxi sa kama ay malamig na pinandilatan si Yang Chen. Yang Chen, huwag mong sabihin, hayaan mo sila. Don't remind me, aalis na ako. Tiningnan ni Lin Shaguo si Yang Chen at kinuha ang kulay abong damit at umalis sa ward. Ang dalawang lalaki na natamba sa lupa ay patuloy din sa pagtaas-baba, ngunit hindi sila naglakas loob na maghintay ng kalahating sandali. Tanging ang mga batang mag-asawa lamang ang nanatili sa silid, ang kanilang mga mata ay nagsalubong, ngunit ang kapaligiran ay medyo kakaiba.